feel your heartbeat. Majestic mountains high, in every drop of rain. All of this just shows me how much you love me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant care for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. In every drop of dew, the rustling of the leaves, the chirping of the birds, a perfect symphony. Smell of the flowers, the richness of the soil, the sweetness of the fruit that satisfies. I am amazed by the symphony of your creation. I am amazed by your omnipresence. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your endless grace for me. From a firefly to a shooting star, to the song a cricket sings, from the raging seas to the placid lakes, to the bubbling of the stream, from the rays I feel from the rising sun to the stillness of the night. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your constant love for me. I am amazed by your beauty and your bounty. I am amazed by your beauty and your bounty.
You can't see me, but you can see photos. And after these photos, we will have experts on coffee. Okay, Lola Maming, Carmen Helia Bautista. Sino kaya yung batang matabang bilugang muka? Huhulaan natin mamaya yan, si Chitwan sasagutin. Kung sino yan, maliban sa anong klaseng kape ang tinanim ni Lola Maming. Okay, nagugulat kayo, boses ko, wala pa ako. Ito'y mga, alam ni Chitwan yan, kung anong klaseng coffee trees na robusta. Iba daw yung bagong tanim, iba daw yung mga traditional o lumang mga puno na dekada-dekada na. Okay, let's proceed with the other coffee trees. Ayan, pulang-pula. Tinuro sa akin ni Chitwan na coffee expert na kailangan pinipik, hina-harvest yung pulang-pula. Yung iba kasi pag green daw, hindi ganun kasarap. Ayan, next. Organic yung kaping yan. Robusta. And she says that more than 90% of the Philippines is actually Robusta. Sino kaya yung coffee grower at coffee farmer na yan? Chitwan will introduce me to her because she has coffee from her lola. Ayan, sino kaya yan? That was few years ago. Picking the red beans. I have to be educated on the kind of beans to pick. Yung pulang-pula. Kaya napakasarap ng ating pulang beans. Ayun. Sumusuot ako sa ilalim ng mga kape. Hindi yan si Lola Maming, yan si Nanay Feling Ilocana na nagpalaki sa akin. Na alam niya ang kape. Ayan, harvesting of ripe coffee cherries. Okay, that's the right way of drying according to EcoStore. Kasi dati, linalapag lang namin sa ground. Tama nga siya. Kung maihian ng aso, kung madapuan ng kung ano, ayan, drying of beans. Kasi manual kami, slow food na slow food. Ayan, ang pagbabayo, naturuan ako ng mga ipugaw. Pinamana sa akin yung bayuhan. Ano bang native word for that? At ginagamit namin yan. Sumasakit ng likod ko. Ito naman sa antike rin. Binabayo namin. Masarap din ang kape ng antike. Binabayo. Pero, yung EcoStore, ayan na. Hindi naman ako profesional. Kaya, tinulungan ako at tinuruan ng EcoStore ni Chitwan itong pagmimil. At tinatabi nila yung sobrang itim o may bato-bato pa raw para talagang masarap. Ayan, yung milling ng beans. May video sila. Imagine, bawat bean sinusort. Yan pa yung aking mga antigo na mga basket. Kami yan sinusort namin isa-isa noon. Tinulungan na ako ng EcoStore dahil hindi na namin kaya. Ayan, alam mo naman ako, mahilig sa mga natural setting. Ayan ay ibos galing antike. Ayan yung beans ni Lola Maming na robusta. At ang ginagamit ko lang sa tablescape na tinatawag ay natural environment. The plants I grow. The gulay I grow and the flowers I grow. Ayan ang roasting ng makina nila Chit sa EcoStore. Aba, meron yata silang bagong benta. Matikman nga yan. O, Lola Maming's Blend. Ipapaliwanag sa atin kung ano ba yung bagong blend na yan. Yan ay robusta.
Yung kanina nakita niyong mga puno, yan ay parte ng mga tinanim ni Carmen Helia Bautista ng Antique na napadpad sa Cavite. At siya'y nagtanim noong 1950s. At pinapagpatuloy niya ng kanyang mga kamag-anakan at yan ngayon ang kanyang kape at linulunsad limited edition sa Marso. Ayan ang gwapong tatay ko. 88 years old. Masarap daw ang kape ni Lola Maming. Ayan si Auntie Marisa sa kaliwa, pinakabatang kapatid ng mama ko, yumaong mama. At yan, iniinom niya ang kape ng kanyang inang si Lola Maming. Sa kanan ay si Nanay Feling Ilocana na parang na rin Antikenya. At sabi niya, masarap ang kape ni Lola. Aba, ayan ako. Pero hindi pa yan Lola Maming's blend, to be truthful. Yung isa, hindi ko alam. Ayan, yung aking Patadyong Heart na favorite sa Pandan. Sa Antique, dadaling ko ang ating Lola Maming's blend sa Pandan, which is her hometown in Antique. Ayun. Lola Maming's blend. Papaliwanag sa atin ng ating mga panauhin ngayon kung ano ba yung blend, ano ba yung robusta, ano ba yung barako, ano ba ang Arabica, at ano ba ang kapeng Pilipino sa kapeng mga Colombian, European, ano pa. Cute ba yung bata? Hindi yan si Lola Maming. Lola Maming yung may hawak sa bata. O, sige. Is that the last? Is that the last photograph? Yes. So, am I now on the air? Yes. So, usually, we have our photos at the end of the program. But I decided to show the photos first so that you understand what are we talking about. Lauren Legarda is a climate change advocate. This is a webinar that was brought about by the pandemic. Okay. Para may konting history lang, maikli lang promise. Kanina pang 9:30 narinig ko si Chit Juan at si Rosario Juan at ang ating Miss Mamar, our coffee farmer. Nag-file ako ng panukalang batas. Better Normal Bill na ipasa na ng mababang kapuluan nung simula pa lang ang pandemya. Kasama dyan kung paano tayo mag-adjust sa bagong norm. Hindi pagbabalik sa dating norm, kundi paano mag-adjust sa new norm or better yet, sa better normal. At bilang climate change advocate, napakalapit ang puso ko siyempre sa mga magsasaka, sa mga micro-entrepreneurs dahil batas ko yung MSME law, sa mga kababaihan, siyempre dahil author tayo ng maraming batas sa kababaihan including the Anti-Domestic Violence Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, and the PESO law to bring employment to people all over the country. Ngayon, bakit kape? Anong connection yan? Tatlong aspeto ang nakakaapekto ng climate change. At ang climate change ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Ano ba ito? Una, urban governance, kung paano sinusunod ang ating batas. Pangalawa, ecosystems decline. Pagkalbo ang bundok at marumi ang lawa at ilog, paano na tayo? At pangatlo, ito papasok ang kape, rural livelihoods. Ang mga kabuhayan ng mga kababayan sa kanayunan, ang pinakagkakitaan ng ating mga micro and small enterprises. Paano na ngayon ang eco-store? Paano na ngayon ang commune? Paano na ang coffee farmers? Ano ang epekto ng pandemya at paano tayo makakatulong dito? Kaya ngayong araw na ito, kasama ang Climate Change Commission, and thank you to Mother Earth Foundation, Sonia Mendoza, I hope you're online, who also helps us because along with all our advocacies on resilient livelihoods, we also advocate for ecological solid waste management, MyLaw, where we segregate garbage at source, recycle, and compost because that can be used for fertilizers for our coffee and even cacao trees and my
numerous gulays, but that's another story altogether. And also joining us is the Department of Agriculture. They give away starter kits, and the Department of Education is also our partner, our teachers and our principals, our learners and educators, and the Climate Reality Philippines of Vice President Al Gore, our climate reality leaders all over the country, and the Institute of Climate and Sustainable Cities. Usapang kape. Parang masarap, may regular na kapihan tayo, di ba? Chit One. Kung makita mo yung mga posts namin ni Chit sa Instagram, pasarapan ng almusal. Pero hindi almusal na mahal, ha? Ako, almusal na, di ba, Chit? Tinatanim ko. At siya naman, ang swerte, ang dami nagpapadala sa kanyang pagkain. Siguro yung mga binibenta sa Eco Store. Para na ako yatang advertiser ng Eco Store. Kasi dati pa, paborito ko yung Chit's Blend. Ngayon, subukan naman ninyo yung, pero inuunahan ko na si Chit eh. Inuunahan ko siya eh. Siyang dapat mag-launch nito eh. Papaliwanag niya ito, papaliwanag namin ang Lola Maming's Blend. Okay, so we have Chit One, which is a social entrepreneur, a green advocate, a coffee crusader and enthusiast since what? Since before, way before we all knew coffee, and an advocate for women empowerment through business. I like that. The president and co-chair of the Philippine Coffee Board, I want to learn more about that, and the founder of the Philippine chapter of the International Women's Coffee Alliance. Gustong-gusto ko to. I-inventaryo natin lahat ng coffee farms run by women all over the country. Bigyan natin ng assistance, nakakatuwa, para iangat natin ang buhay ng women coffee farmers under your International Women's Coffee Alliance. As president of EcoC Foundation, she does trainings in marketing and branding of countless women coffee farmers. Aba, pati pala weavers? Aba, expertise ko yan. Weavers rin ba? Tinatrain mo? Actually, lahat dapat i-train sa financial literacy at saka sa marketing and food production, food processing. Isama natin ang DOST at BA dyan. 3 ang kanyang libro. Wala pa yata ako nito. Pwede ba tayong humingi or bumili? Bibili ako sa ating Facebook viewers. We give 1 kape, way back 2002. Maybe you don't have a copy. Kape Barako, The Big Bean on Liberica Coffee, 2005, and Barista Manual, 2013. If I can get a copy for my own library, or if we can give away 1 each, promise, I will not abuse you. I will pay for the books that we will give. So we will give 1 book each to our first 3 female Facebook viewers who went online. Namamonitor ba yung ganun? Hi, Chit. Hello. Good morning. Good morning. Mayad nga aga kaninyo katanan. Yan ba ay live background or ginawa mong background? Sa farm namin to, sa Amadeo, Cavite. Picture. Oo, picture. Pero Very picture good. ng farm. Hindi siya Okay. Pinterest. Yeah. Okay. Next time, hirap lang internet eh. Magandang mag-webinar sa farm ang background, di ba? Oo nga eh. Yes. Oo. Yes. Okay, we'll get to you later and we will just introduce our other guests and we get to you for your presentation. Si Jocelyn Mamar, coffee farmer. Ay, gustong-gusto ko kausapin ng mga coffee farmer. Ang laki. Kala ko maliit na farm. She owns and manages 10 hectares. Ay, gusto ko mabisita. John and Marga Nursery Farm in Santa Cruz, Davao del Sur. Sa Davao all the way. O sige. Arabica, Robusta, Liberica. Hindi ko yata alam yung Excelsa. Hindi pa ako nakatikim niyan. Okay. She also has farms in Luzon and Visayas. She's been teaching. Gustong-gusto ko to. Indigenous peoples in the mountains of Mindanao, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, about coffee farming and production. Pwede ka rin magturo sa aming mga ati at Iraynon, Bukidnon ng pagkakape. Gagather ko sila ha. Jocelyn is one of 10 young farmers, 45 years old and under, selected as recipients of the Philippine Indonesia Partnership Coffee Farmers Training Grant. How nice. And a member of the International Women's
Coffee Alliances Philippine Chapter. Pwede ba akong mag-member lang? Member. Yes po, pwede. Pero maski na ang aking puno ay sasampo, ganon? Yes. O sige, kasi siya, si Jocelyn, 10 hektarya. Ako siguro, wag naman ng 10. Siguro 100 puno, 200 puno. So, hindi ibig sabihin maliit kang farmer ay hindi ka pwede sa mga alliance na yan. Kasi parang masyadong pag big time yan eh. Kung advocate ka at gusto mong matuto, ma-educate, at ako kasi, willing akong mag-train at matuto at to encourage to do multi-cropping, right? You can plant coffee, you can plant cacao, pwedeng may gulay sa ilalim, ganun. Diba? Pwede yun. Okay. We go now to Miss Ross 1. Magkapatid kayo? No. Sisters? No. Pwede. Ha? Pwede rin. She's my niece. Ha? My What? niece. Pamangkin! Oh, born in Malabon yan. Malapit sa inyo. Okay. Para lang alam nyo, in full transparency, neighbors kami ni Chitwan. Pero hindi ko siya giniguess dahil neighbor ko siya. Ha? Dahil coffee enthusiast at advocate at matututo tayo. Coffee 101 tayo ha. Sandali, hingi nga akong kape dito. Ross 1, you're still in Malabon. Alam mo yung Commune Cafe, gusto ko puntahan yan. Isa sa mga, I know she's online, babanggitin ko, si Carol Malasig. She's follower on Instagram, almost diplomatic. She loves Commune Cafe. She commented on the IG post. Nako, I promised her I will do IG stories 5 minutes before we go on air. But because, I'm multitasking. At 6 a.m., I'm already working and on radio, lecturing about MSMEs, about jobs. Kala nyo itong una kong activity? No. By 6 a.m., 7 a.m., I'm on radio nationwide already and doing lots of work on Zoom and text. So anyway, Carol, I'm not able to do our IG stories, but we're talking about Commune Cafe. I love it. I want to go. Okay. A third-generation entrepreneur who's always dreamed of opening her own cafe. Can I confess? Yes. My dream is to own a cafe. True. True. To own a cafe, tapos yung mga tela kong collection for 30 years, nandyan yung aking Abel, yung aking Patadjong, yung mga basket ko na galing sa Palawan at saka sa Antique, ganun. So yung and we can call it, Senator, DSL, yes. We can call it Antique Cafe. Tama, Antique. Oo. Ayoko, hindi ako antique. Excuse me, bata pa ako. Hindi kasi may mga antique mga baskets. Baka hindi natin ma-attract yung mga millennials gaya ni Carol Malasig. Carol, nandiyan ka sa Facebook. Alam mo, pinuyat niya ako kagabi. Ako pang pumipili ng mga letrato. May pahabol pa ako mga pictures. Anyway, back to Commune. So Rosario 1 interned for a coffee company as a teen, has since been immersed in the realities of the Philippine coffee industry. Siyempre, pag kita mo si Chitwan, libre na ang training mo, no? She spent more than half her life in coffee, working in marketing, communications, community engagement, and store operations in Shanghai. And in the Philippines. And you did work in local digital industry, and in 2013 returned to her first love, which is coffee. And finally opened her own cafe, Commune. I love the name, Commune. Kasi we must always commune. Ano ang commune? We'll get to you later. Anyway, excited ako. So, before we go into our discussion, let me just tell you, today, we will launch a limited edition of Robusta coffee planted, I don't know when. I wish I would know the history. I might be inaccurate if I say the year. By Carmen Helia Bautista, my maternal grandmother, who's from Antique, but planted it in Cavite. And we take care of the trees that she planted, and all-female cast. Kala mo marami, no? Hindi ako Chitwan, no? Si Lola ang nagtanim, si Mama, siguro binibisita ni Mama, my late mother, but she's gone. Si Nanay Feling Ilocana, isang farmhand, at ako. At minsan may isang extra. Babae lahat. Kaya
Chip, Women in Coffee talaga. Bago ko nalaman yung programa mo, Women in Coffee. So, actually, it was Attorney Marcel Estabilio who sent me her Arabica coffee. Napakasarap sa kanyang coffee farm sa Apo, sa Davao. Tapos naka-idea ko, when I asked Chip one, I said, may mga kape. Hindi kami marunong magbayo, manual. Masakit ng likod ko at ni Glenda sa kakabayo sa aking Ifugao na bayo. Sabi niya, di ako na mag-mill, di ako na ang mag-pack, tapos minicromanage namin ang disenyo. Teka, di ba maganda? Okay, tatawa ka ng tawa sa akin. Madaldal ako. Bakit red? Kasi, at red ang suot ko, kasing kulay ko yung kape ko. Si Lola Maming kasi, kami matriarchal ang society. Aminin ko, under the saya ang Lolo Pepe. Lola Maming was feisty. Bakit yellow? But she was so warm. She was radiant like the sun. Super. Kaya red and yellow. At bakit pa red and yellow? Pinakita ko sa iyo yung German flag. Hindi ba? Yung pagka-red at yellow ng German flag except the black. Sabi ko, i-adopt mo yan. Why? Because nandun yung climate change office sa Bonn. And that's where I work as a UN champion of global resilience, and I really want to mainstream climate change adaptation and resilience into our coffee farmers programs and projects nationwide, and you as head of the Coffee Alliance. Ang dami ko nang sinabi, pakinggan na natin si Chip One, coffee entrepreneur, advocate, expert, everything. Okay, Chip, we listen to you. Do you launch the coffee first or do we listen to your PowerPoint? The floor is yours. Thank you, Senator, Deputy Speaker, coffee lover, and micromanager. Okay. Kakwento mo kung paano tayo mag-micromanage. Yes. Okay. Quickly lang kasi maganda yung presentation ng ating dalawa pang panauhin. Pero ang sa akin, kukwento lang po kung paano nangyari ito. Kasi naikwento ni Deputy Speaker na meron siyang kape. Ngayon sabi niya, babayuhin ko pa bago ko bigay sa'yo. Sabi ko, teka, bakit mo babayuhin? Bakit mo gustong basagin yung masarap mong kape? So sabi ko, padala mo na lang sa akin, ako na ang magigiling. Ha? Gigilingin mo? Hindi, yun lang ang term. Actually, kiss-kiss. Ha? Kiss-kiss ba tawag dyan? Okay. In other words, tatanggalan ng balat. Okay? So nakita na rin ni Joy yan, nakita na rin ni Ross, na ito ay pwedeng gawin ng makina, lalo na kung marami talaga yung kape mo na tuyo. So pagka-harvest ng cherry, kamukha ng pinakita natin kanina, ito'y pinapatuyo. And ayan, no? So ipipik mo lang yung pula. Ngayon, sabi ng iba, bakit babalikan pa namin? Parang ang hirap naman. Sabi ko, ganyan talaga ang sarap ng kape. Kailangan binabalik-balikan dahil hindi naman siya sabay-sabay namumula minsan. Okay? So pagkatapos noon, ito'y pinapatuyo under the sun, what we call natural, no? So yung natural, yun ang ginagawa ni Ma'am Lauren. Kaya lang, gusto niyang bayuhin. Magbayo ka ng 3 sako, medyo mahihirapan yata si Ate Lorna. So sabi ko kami na magkiskis, magtanggal ng balat. And after that, pinakita ko sa kanya na tinanggalan pa namin ng mga, alam mo na, mga black beans, mga balat na sobra. At pagkatapos nito ay dinala namin sa Commune Cafe kung saan nandun ang roaster. Kung saan nandun ang roaster ni Ma'am Ross na kanyang ipapakita mamaya. Kasi ako, even if I've been in coffee for over 20 years, hindi ko naman talaga minaster yung pagro-roast ng coffee. Okay, yan binigay ko na kay Ross dahil siya ay mahilig sa pagluluto ng kape. Okay? Ako mahilig uminom. Okay? So ayan, pinatuyo pa namin kasi kailangan ang moisture level ng kape ay nasa mga 12 to 13. Pagkatapos namin tanggalin ang balat, nasa 20 pa siya. So kailangan pang paarawan. Okay? So yun ang ginawa namin at pagkatapos ni roast ni Ross sa kanyang roasting machine. At ito, ayan ha, bawal niyang pagbabayo kung pwede.
Kasi nasasayang yung kape. Imagine, inintayin nyo ng 1 taon tapos babayuhin nyo lang at babasagin. Kasi po, pag naunang maluto yung basag, papait yung kape natin. So dapat pantay-pantay o pare-pareho yung size ng mga coffee beans. Pagkatapos, ni-roast namin at pinakita ko kay Deputy Speaker Loren na eto na ang kape. Sabi niya, teka, lagyan natin ng magandang label yan. So pinadala niya ako ng picture, pinadala namin sa artist, sinabi niya ang kulay na gusto, at ginawa naming 120 grams lang yung isang pakete kasi marami siyang customers at marami siyang pagbibigyan. And sabi ko nga sa kanya, nararapat lang na ipangalan natin to sa iyong lola na nagtanim nung hindi pa uso ang drinking coffee, di ba? Pero dyan sa Cavite kasi dahil sa klima, talagang inaano natin, pinopromote natin yung pagtatanim pa rin ng kape kahit na mataas na ang balor ng mga lupain dyan. So ayan po ang aming produkto ng aming pagba-Viber, Messenger at Instagram ni Deputy Speaker Loren. Lahat po yan ay done with tender loving care. And Ross can explain to you kung ano yung ginawa naman niya sa pagro-roast niyan sa kanyang presentation. Natutuwa ako sa iyo talaga. Kinuwento mo yung pagka-micromanage mula sa pagtuyo. Kasi ang pagtutuyo namin, manual. So ikaw, meron ka pang moisture machine at sabi mo, sige, bigyan ka ng moisture. Sabi ko, teka, ako yata ay lawmaker at hindi naman ako coffee roaster. Gusto ko lang masarap na kape. Sabi mo, hindi. Ito, kulang ang may moisture pa. Tapos sabi mo, mali din ang pag-dry mo. Kailangan inaangat. Kung maihian niya ng pusa o ng aso, nako! Sabi ko, baka gano'n. Tapos sabi mo, ay nako, yung pagsangag namin ni Lorna, masyadong luto, kaya mapait. Alam mo, ang sarap ngayon. Yung tamis-tamis niya, kasi medium roast, tama lang. Promise. Kasi natutuwa po tayo, Deputy Speaker, natutuwa tayo na naisasangag natin ang kape. Ngayon, kumonsulta ko sa mga eksperto, kamukha nila Ross, pag tayo pala ay nagsasangag sa kawali, ang kape ay nasusunog kasi yung contact niya sa bakal ay tuloy-tuloy. Hindi kamukha ng sa roaster ni Ross kung saan pinapaikot yung kape, no? Hindi it's science Science talaga, no? Okay. So, nung ni-roast natin, sinabi ko nga sa'yo, sabi kasi ni Deputy Speaker, nilalagyan ko ng gatas at asukal kasi minsan nga mapait. Sabi ko, ma'am, tikman mo to. Pag ni-roast yan ng eksperto, maiinom mo yan na walang asukal at walang gatas. Kasi binibigyan ko ng negosyo naman yung mga Muscovado farmers, sugar farmers ng Antique. Kaya syempre, yung pahinis namin ng Antique, sinasama ko konti lang. Meron naman po. Meron tayong mga drinks kamukha sa commune. May mga drinks sila na may gatas at asukal. Yung mga cortado, cappuccino, ganyan. Talagang nilalagay. Pero sa mga diabetic naman, do sa mga nagwa-watch ng sugar, ang kape po ay talagang may natural na tamis. Okay. Ako, ang daldal natin dalawa. Hindi. I want to know, briefly, what is the coffee board? What is the Coffee Alliance International in the Philippine chapter? Briefly, at ano ang magagawa mo ng alliance at ng board, dalawa yon, para sa coffee farmers, hindi yung mga may 10 hektarya, maski maliliit na yung mga meron at yung mga gustong magtanim ng kape. Ayan. Okay. Yung coffee board po, noong 2002 pa yan, so kami ay nagko-conduct ng trainings around the country, pero meron kaming kaakibat. Either LGU, PGU, or mga organization. Like ngayon, meron kaming project with USAID para sa mga kababaihan din sa 8 kapuluan, sa buong kapuluan, no? 8 towns, 8 bayan ang pagkukunan ng kape at gagawan nila ng programa itong mga kababaihan para ma-connect ang farmer sa mga buyers. Okay? Teka, what are these towns na merong USAID project kayo as the coffee board? Oo. Nandyan po kami sa Bukidnon, Misamis Oriental, Iloilo,
Kasi maraming kape ang Iloilo, kaya I'm sure ang Antique mayroon. Marami. So pwede Yes. isama o huli na ba kaming sumama or pwede kaming maging parte ng training ninyo? Pwede kayong maging parte ng training namin anytime. Pwede nating gawin with the provincial government of Antique para Antique-focused ang ating training. Okay. No? Okay. So yan po, kahit sa Benguet, nagbibigay kami ng training. Kasi dati, basta kinukuha lang nila yung kape dahil wala namang diferensya sa kanila sa presyo, kaya kunin nila ng puro pula or kunin nilang halo-halo. Ngayon, ang ginawa namin, tinaas namin ang antas ng kalidad ng kape by telling them, pick red lang tayo. So, dyan nag-umpisa yung pick red at ngayon, lahat ng mga farmer, bukang bibig na nila na ang kanilang beans ay pick red. Ang International Women's Coffee Alliance naman po ay isang grupo internationally ng mga coffee producers from Latin America, Asia. Tayo po ay kasama sa Asia and tayo po ay nagmi-meeting, no? Nagmi-meeting yan, mga member lahat yan ng IWCA, mga tiga Sulu, tiga Zamboanga, at kami po ay nagmi-meeting every other year pre-COVID sa iba't ibang coffee producing countries. Mexico, Colombia, Guatemala, at ngayon naunsyami lang dahil sa COVID, pero tuloy-tuloy ang aming webinar na international. Dahil dyan tayo natututo ng kung ano ang pwede pa nating ituro sa ating mga women farmers. Okay. So, yung coffee board ay Philippines. Yes. At ito ay private NGO, right? Yes, correct. At yun ay pinamumunuan mo. Yes. At yun ay nagbibigay ng training sa mga LGUs at maaring makisali ang mga Antique women farmers. Babae ang aming gobernadora. So I'm sure interesado rin yan. At farmer yun. Yes. Nurse na farmer. Okay. Ako, congresswoman naman ay farmer na natututo maging farmer at gustong-gusto ko maging coffee farmer. So we'll do something. Ngayon, itong alliance, you're the Philippine chapter. At ikaw rin ang namumuno niyan. Yes, kasi kami po ang parang inatasan na i-gather lahat ng mga sa Asia. So meron tayo mga IWCA Myanmar, Vietnam, Indonesia, at kami ay nagtutulong-tulong paano itaas ang incomes ng mga kababaihan. Dahil sa ibang lugar, walang power yung mga babae kahit na sila yung naghihirap dun sa coffee farms. Okay, tanong ko, meron ba tayong database ng ilang coffee farms ang meron sa Pilipinas, saan barangay, bayan, LGU, probinsya, region, at ano dyan ang babae ang may-ari o nagmamanage o nagpapatakbo? Number one, nagre-rely lang po tayo kung ganyang datos sa BAS, no? So kung ano lang yung nakukuha ng Bureau of Agricultural Statistics. Pero kung inyo pong isusulong na magkaroon tayo ng parang batas tungkol sa disaggregation of data on gender, siguro pwede nating makuha yung mga datos na yan. At anong ahensya ng gobyerno, kung meron man, ang tumutulong sa inyo sa Alliance at the Coffee Farmers na nagko-cooperate kayo? Meron bang programa ang DA para sa mga nagkakape? Lahat po sila ay may Gender and Development Program, pero wala pong tuloy-tuloy pa na maganda sana na meron talagang dedicated program ang DA, DTI at DOST para sa kababaihan. Sa ngayon po... can you do that? Pwede mo gumawa and I can help provide resources for that kung maaari. Yeah, okay. Pwede po yun. Sandali, papakita ko lang yung mga... Sandali, 1 minute. Okay. Itong aking kape. Kasi hiling ko pa eh. Kaya medyo ako na-late kanina. Yan. Giniling mo pa? Promise, wala tong muscovado, walang tahinis na Antique. At ito'y puro na giniling ko. Kaya maaga ako nagising, mahirap manggiling. Wag niyo po ako, wag niyong masamain. Kaya ko lang po sinasabing tikman niyo na walang asukal para matikman niyo yung natural flavor ng coffee. After that, pwede mo na siyang lagyan ng kung anong gusto mo, kahit honey, kung gusto mo lagyan siya ng brown sugar, muscovado, coconut sugar. Papakita ko, sandali. Ayan, paano mapakita itong kape ko? Ayan, baka matapon. Baka matapon sa computer. Sige. So, okay. Ito na lang. Ipo-photo ako. Yan, natutuwa lang ako. Ayan. Ayan. Photo. Yes, ayan, photo. Sana may kumukuha. Ayan. Ayan, kinunan ko na po. Ayun. So,
ang maganda po niyan is nagkakaroon ng awareness or namumulat ang ating mga kababaihan, not just farmers, pero pati po yung mga roaster, yung mga gustong magsangag ng kape, at yung mga gustong magtayo ng coffee shop. Oo. Yan. Ganda, nakakatuwa. So, yung diferensya ng Robusta, Barako, Liberica, Arabica, sabi mo sa akin at one conversation, 90% ng Pilipinas ay Robusta. Yes, but Pero, now, ngayon, sa tulong po ng IWCA at ng Coffee Quality Institute, kami kasi yung in-country partner, no, ang Coffee Board, ang in-country partner ng Coffee Quality Institute. Global Global Learning Institution. Tinuturuan po na ang Robusta, kamukha ng Robusta nyo, ay maklasify as fine Robusta. Pwede pong ikwento yan ni Ross sa atin kasi sila ay mga nagka-cupping kung gusto nyong makita ang kanyang mga pictures. Okay. So, after Chip, we will go now to a coffee farmer. Okay. Hindi. Sandali. Ang pangalawa. Si coffee farmer po. Si Jocelyn muna. Meron nga siya yung Marga, John and Marga. Hindi John and Marcia, John and Marga Nursery Farm. Natatawa ka sa akin sa Davao. Okay, and let's see. Do we have now? Yes, she's online now. Yes, hi. Hi, ma'am. I'll call you Josephine. Okay, yes. Good morning. Good morning, Senator. Maayong aga, kaninyong atanan. O sige, kwento mo sa amin. Natutuwa ako sa iyo. May 10 hektarya ka. Arabica siguro pag Davao, no? Yes, Senator. Arabica and Excelsa. Robusta meron din. Ano kaya ang kasa ng Robustang Mindanao at Robustang Luzon? Tignan natin ang diferensya. O sige, I'll wait for your presentation. Ang ganda ng letrato mo. Gusto kong ganyang posing. O sige, okay. Okay. Yung hanap buhay namin, nagbibigay kami ng trainings kasama doon sa pag-deliver ng mga seedlings ng coffee. So, free na yon, tinuturuan namin yung mga bumibili kung paano itanim at saka i-encourage sila ng intercrop. So habang nag-aantay sila ng mamunga yung kape, meron din silang cash crop na sinasabi. Yung anong pwedeng itanim? Anong pwedeng i-intercrop sa kape? Pwede pong paminta, papaya, may mga puno rin kaming langka, banana. Actually, lahat po na pwedeng in 3 months or 2 months ma-harvest, mga kamote, pwede rin. Kamote tops, pinibenta rin namin yon. So, yung mga karamihan sa tinitraining namin, puro babae. Kasi sila yung medyo may oras at saka mas mahaba yung pasensya nilang matuto about sa coffee farming. Okay. Magkano ang isang kilo ng Arabica na galing sa Davao, sa Mount Apo, sa inyo? Coffee beans na merong takip, merong pang husk ang tawag doon. Oo. Cherries. Binibili ba yan cherries or natanggal na dehal o dehusk na? Yung red po, kaha-harvest lang, peak red, 40 pesos po per kilo. 40 pesos per kilo ang Arabica. Yes. Ang Robusta magkano? Nagre-range din po siya ng 30 or 25 to 30. Bakit mas mura ang Robusta sa Arabica? Mas marami kasing production yung Robusta compared sa Arabica. Only because mas maraming Robusta sa Pilipinas. Yes. Hindi ibig sabihin mas inferior quality or hindi mas masarap ang Robusta sa Arabica. Konti lang nagtatanim ng Arabica. Low supply and demand. Dahil konti, mas mahal. Opo. Okay. At saka doon siya ang kalimitan sa mataas na location. Mataas ang Arabica sa bundok. Yes, ma'am. I see. Okay. Ngayon, pag tinitimbang ang kape, ay pagka-pick mo ng red cherry, timbang na? Or pagkatanggal ng takip, dun titimbangin? Ma'am, ang kalakalan doon, pagka-harvest, ihuhugasan, ma'am. After i-wash, saka siya titimbangin. I see. So Arabica is 40 per kilo and Robusta is 25 to 30
with anong tawag mo sa takip? Husk? Yes, ma'am. Explain ko lang, Senator, wet Yes. cherries yung sinasabi niya. Kasi baka tayo ma-misquote. Iba ang price ng wet cherry sa dried cherry sa beans. Iba pa yon. Wet, Yes. dry, yung beans, wala na yung takip. Opo, tama. Oo. Meron pang parchment in between. Meron pang parchment. So ganun. kailangan po para maintindihan talaga is makita yung steps ng kape. Kasi may conversion siya. Mag-google nyo naman, conversion. Okay. Beans from cherry, green beans from dried beans, green beans from parchment. Okay, sige. Okay, we go back to the farmer. Sige. So yung mga litrato mo, pakita mo at yung mga multi-cropping na hindi sayang ang lupa, pwedeng Yes, ma'am. kamote tops, pwedeng Tomato. saging. O sige. Yes, ma'am. Pechay. So kung ano yung pwedeng, while nag-aantay sila, pwede nilang taniman ng mga vegetables and pwede rin yung mga fruit bearings, ma'am. Yung mga guyabano, langka, para in a long run, ma-harvest din nila yon. Very good. Sa 10 hektarya mo, yan ba ay nasa Mount Apo? Sabi mo, Arabica ang tinatanim mo. So sa upland yan. Yes, ma'am. Yung sa yung sa Santa Cruz, yung sa Davao del Sur, yun yung 10 hectares. Yung sa Mount Apo po 2 hectares. Puro po yun Arabica and Excelsa. Okay. Nanonood ang ating mga learners and teachers ng DepEd at natutuwa ako na si Yusek Ann Sevilla ay nagsabi that we are live streaming in DepEd kasi kwentong kape ng kababaihan. Siyempre, ang ating mga teachers gustong magkaroon naman ng konting income. Kaya gusto natin magkaroon ng training sa mga micro entrepreneur. Maski may maliit na lupa, Chit, mag-train tayo na maski ilan lang na puno for appreciation of coffee. Kasi alam mo, pati mga teachers natin, pag weekend, di maganda? Meron silang coffee trees na kanilang aalagaan. Yan, nanonood ang ating mga teachers. And pwede po nila namang yan, yung kaya ina-explain ko yung single estate at single origin. Yes. For example, lahat Oo. ng teacher ay belongs to one bayan. Yes. Pwedeng single origin yan. Lahat yan galing sa Tagaytay. Lahat yan Oo. galing sa Antique, ganon. Yes, Pero yes. pag sinabing single estate, kahit pa 10 lang ang tanim mo or 10,000, isa lang na farm ang pinagmulan. At magandang klase yung single origin, single estate, gaya ng Kaya na naman. Okay, balik na kay Jocelyn tayo. Tapos marami nag-aantay sa Commune Cafe kay Ross. Okay, Jocelyn. Sige. So maganda rin yun, ma'am. Backyard ang tawag namin doon. Backyard coffee farm. So kahit ilan lang na puno, pwede naman yun. Okay. Nagkakandak din kami ng trainings para doon. Sa backyard. So I Yes, would call myself maybe just a backyard coffee farmer. At paano tayo, okay, basic question, pasensya na talagang first time ako matututo sa kape. Ilang harvest ba ang kape para matutunan natin? Ang Robusta, ang Arabica. Yun. Una, ilang taon yung puno bago magbunga, ilang beses mag-harvest, at paano natin palaguin in the organic way na walang chemical. Yun. Okay. Ma'am, sa situation namin sa Mount Apo, doon sa Kapatagan, tuloy-tuloy siyang nagbubunga. Maganda kasi yung climate doon. Buong taon may harvest ka. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Proven yon. So, tuloy-tuloy siya. Ang dinideliver naman namin ng mga planting materials, 8 months old na. So, okay. matured na siya, plus additional mga 7 months, nagbubunga na yun, ma'am. Teka, 7 months lang yung puno, nagbubunga na? Yes, Yan. kasi 8 months Explain ko lang, Yes. Deputy Speaker. Ang Davao po ay special kasi ang Mount Apo ay we have what we call fly crops. In other words, it has a separate microclimate. Mahirap pong sabihin na yan ay pwedeng mangyari sa lahat ng buong kapuluan. Okay. Yan po ay special sa Davao. Sige, So, pero kung hindi Davao, quantify ilang ko lang. harvest? Once a year. Kami once a year lang kami sa Cavite. Once a year lang po. Oo. Oo. Kaya mag-ingat
po tayo dahil baka akala nung lahat na all year round ang harvest. Yes, tama. Okay, very good that clarification. Gets na gets ako ni Chip kasi ako'y gusto ko yung accurate tayo. We do not mislead. Sige, pag mataas at malamig gaya sa Davao, all year round, para kang namimitas ng pera. Ang kape pala, para kang may ATM. Pipitas ka. No, totoo. Parang ATM ang kape. That's why it's called black gold. It's called black gold because it's really gold. Ka, titimbangin mo, may pera ka. Walang taong hindi bibili ng kape. Yes. Kaya ako, pero ako, pamimigay ko. Ayan, pamimigay ko. O sige, balik kay Jocelyn, ang ating coffee farmer. Okay, Jocelyn. So, yung iba, 1 year lang. Once a year. Sige. Yes, ma'am. So, once a year lang yung ibang variety sa ibang location like sa Cavite and sa Visayas. Pero while ang ginagawa kasi namin, ma'am, pag walang harvest, nagtatanim din kami para sa aming nursery. So, pag dumating na naman yung peak, meron kaming continuous yung activities namin, ma'am. You mean, pag wala kayong harvest, iba ang tinatanim yung crops, ibig mo sabihin? Yes. Okay. At saka mga seedlings ng coffee. So, wala naman crop ba, herb, puno, halaman o gulay na kokontra sa kape na hindi sila bagay itanim para alam natin? Wala. Wala naman, ma'am. Basta depende sa distansya. Okay. So kung yung saging yung itatanim mo intercrop, dapat meron kayong distansya na hindi maapektuhan yung ugat. Okay. Tinuturo din namin yan, ma'am. Tama. Ang mga kape mo sa Davao del Sur ay ilang taon na? 70, ma'am. Yung Excelsa, 70 years old. 70? Yes, ma'am. Kaya Excelsa. Kaya ini-encourage namin yung mga kababaihan na magtanim ng coffee kasi yung lifespan niya 50 years or more. Basta i-rejuvenate lang. So tuloy-tuloy yung hanap buhay. Tama. Kasi ang lola ko, 1960s pa yung farm. Sabi mo 1950s or 60s. O kung 1960, 2021, that's 61 years, right? Yes, ma'am. In fact, mga 70 years kasi 1950s pa yon. So, robusta yon. So, hindi mamamatay yung puno ko maski na 50, 60 years. Hindi, ma'am. Basta i-rejuvenate lang every 10 or 5 years. Ang rejuvenate, ibig mo sabihin, parang pinuputol-putol yung mga dulo? Yes. At saka yung meron kang mga sanga na dapat mong putulin, after ilang days niyan, tutubo na naman ulit. Panibago na yon. Pero kaming mga bago pa lang natututo ng kape, paano ko malalaman ano ang puputulin ko? Baka maaray siya, magalit sa akin, ayaw bunga. Paano yon? Sino ang magpuputulin? Kaya may training. Yes, ma'am. Kaya may training. Okay. So, distansya at saka, ma'am. Isang puno, ilang kilo ang harvest? Sa first na yung regular lang, ma'am, aabot yan siya ng mga 100 grams. Yung mga maliliit pa lang, up to 50 grams. So, pagdating niya ng puno, 100 grams lang ang harvest? Yung first pa lang, yung mga first na bunga. So, ilang taon na puno ang 100 grams ang bunga? Mga 7 months, ma'am. Yung sa amin, mga 7 months na. I see. 7 months na coffee tree ay 100 grams. Okay. Magpipik siya pagdating ng 3 years. Ayun, gusto ko pa magtanim pa ng karagdagan. 7 months, pwede na. So pwede ito, po kayong magdagdag, Senator. Magdagdag, yes. Kasi ito, 120 grams. Kaya i-treasure nyo to, ha? Ibigyan ko. Okay, sabihin ko na. I will give away 8 of this among the women Facebook viewers who came in first. At ilalagay ko sa Eco Store sa Makati. Kunin nyo doon para bumili na rin kayo ng mga produkto ni Chitwan sa Eco Store. Pero ito, libre. Iba yung binibenta niya doon na Lola Maming's Blend. Iba yung bigay ni Lauren Legarda sa ilalagay ko sa Eco Store or maybe in the Climate Change Commission office, whichever is better. Okay? So, ganun pala. 7 months, ATM na siya. ATM. Yes. O sige. Yes, ma'am. Okay. Very good. So, continue and then we go to Ross. Inaantay siya. Ang daldal ko raw. Gusto marinig si Commune. O sige. Okay.
So ma'am, Yes. siguro i-take ko na lang to na opportunity na sa lahat ng trainings na pinuntahan ko, karamihan sa remote places, mga tag 50 kilometers away sa highway. Ganon siya kalayo, ma'am. So ang pinaka-concern nila, yun namang farm to market road. Ano yung farm to market road? Yun yung mga concern ng mga nai-encounter ko doon sa mga farmers na nasa bundok. You mean access to their farms? Yes, ma'am. Pero So, yun bakit yung nila binili yung farm na yon or dun sila napanganak sa farm at Yes. wala silang access? Katutubo po sila, katutubo. Ay, teka, lahat ngayon, ito, natutuwa ako, mag-meeting tayo, 11:05, binawarningan ako, late na raw ako. Lahat ng coffee farms na maliliit ng kababaihan ng katutubo, ayan ha, kababaihan, katutubong maliliit, na kailangan ng access, bigay mo sa akin. Yun. Maskan sa Pilipinas. I-memo natin, ang DA ba online? Sinabi ko sa Climate Change Commission, dapat kasama ang DA para isa special program ko, I'm sure Secretary Dar would appreciate this, para sa kababaihang katutubo sa buwan ng Marso ay magtutulog ako ng request na maglagay ng farm to market road access para ang kanilang produkto mula sa kabundukan ay maibaba natin sa poblasyon. Yes, okay. ma'am. Ay, natutuwa ako. Pero sino ang magko-consolidate ng kanilang mga kape? Si Jocelyn na po. O sige, basta kayo nang bahala dyan. Huwag ko nang problemahin. Yes. I'm the lawmaker. Yes, ma'am. Sige. Yes, ma'am. I will wait for that memo from Jocelyn through Chitwan. Ayan. Tignan nyo po, Deputy So, Speaker, tignan nyo, Maguindanao. Yes. Pakita nyo kung saan-saan siya nagte-training, sa Matigsalog. Alam mo, meron din masarap na kape, yung Sulu Coffee. Yes. Masarap din yun. Masarap yung kay Attorney Marcel, yung Cocots. Kokotos. Oo, Marcel. Mount Apo rin po yun. Mount Apo yun. Masarap din yung Sulu Coffee. Ang sarap din. Actually, maraming masarap. Ay, sino nag-training dito? Si Jocelyn? Yes. ma'am. O sige. The Climate Change Commissioners Online, we will do a virtual training. I'll pay. I mean, of course, for your man hours, honorarium, ganon. For all, not just women, coffee farmers in Antique, maybe I can make it the whole of Panay para sulit lahat ng female coffee farmers ng Panay. We will gather virtually for a training that my office will sponsor, and Jocelyn Mamar will teach with the EcoC Foundation and the Eco Board. Tama? Ayan, ang ganda. So, katutubong nagkakape at maski hindi katutubo na kababaihan, ilulunsad natin ang coffee training para may supplemental income at alternative income. Pangalawa, yung mga FMR sa IP areas sa kabundukan, ibibigay nyo sa akin para maidulog ko sa opisina ni Secretary Dar at pati na rin kay Senator Sani Angara na chairman ng Committee on Finance. Naku, makukulitan sila sa akin para bigyan ng pondo sa budget. Ayan, natutuwa ako. So, ang dami kong plano. The staff are taking notes online. Okay, now, thank you, Jocelyn. Yes, and now, Commune Cafe. Ang panaginip ko, magkaroon ako ng cafe. Pero sabi ni Chip ay antique. Ayoko naman na puro tayo mga antique ang nandun, Chip. Okay, so... Antique kasi, antique. Sige, yes, antique. Antigua, antique. Okay, Rosario 1. You're the one who roasted the coffee, right? My coffee. Again, plug. My coffee. Okay. Tell us about the process of roasting. How do you know? Light roast, medium roast, dark roast? Anong diferensya ng aking pagsasangag? Sanay ako sa slow food kasi. Slow tech, low tech, slow food. Anong diferensya pag roast? At pangalawa, educate us more on coffee. Okay, roast 1. Yung mga fans mo sa Commune Cafe, yan, kinukulit ako, salita. Gusto nila Commune Cafe. O sige. Okay. Sige. Morning. Hi. I like your hair. Okay. Yeah. In theme po sa Women's Month. Yes. So, roasting po is the process of cooking the coffee before you brew it. So, we saw earlier
pinipitas natin yung coffee cherries. So pag nandun siya sa puno, coffee cherry siya. Tapos pipitasin natin yung pinakahinog, so siya yung pula. Tapos mahabang proseso yung dadaanan niya, patutuyuin, imimil, ipopolish. Maraming layers na nakapatong pa dun sa kape bago siya maging yung kape na alam natin. So yung kape na nakikita natin sa mga coffee shops like ito po sa commune. So dahil Women's Month, kasama namin yung mga kababaihan din na colleagues ko sa commune. And then pinapakita namin dito yung coffee. So yung coffee in these coffee bags, whole coffee beans yan. Ganyan ang itsura niya, yung nasa roaster. So yung brown na beans na nakikita natin, close to final form na yan ng kape. So pagkagaling sa farm, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niyang proseso, niro-roast yung kape sa machine na to. So this is a ProBat roaster na galing pong Germany. Ang diferensya nitong machine na to sa paggigisa natin sa bahay or minsan sa farm, ginigisa din yan sa malaking mga kawan, no? Is inaral talaga tong machine na to para evenly distributed yung heat doon sa coffee bean. So, pag mag-roast po tayo ng kape, sinasabi yan ng teacher ko, lagi siyang, it's heat transfer. So, paano evenly maluluto ang bawat bean? So, yung bean ng kape, maliit lang po yan. Pero pag niro-roast natin yan, mga nasa 3 kilos to 5 kilos at a time sa roaster na yan. May mas malalaking roasters, kaya ng 60 kilos, 100 kilos. Pero sa amin po, maliit pa po. So, we use a 5 kilo roaster. 3 to 5 kilos yung niro-roast na, tapos umiikot yung drum sa loob at very high heat. Umaabot tayo ng over 200 degrees Celsius. Tapos naluluto yung coffee beans kasi matigas yung coffee beans na yan. So maaalis yung moisture, maluluto, tapos magiging brittle ng konti para pwede natin siya i-grind at gawing kape. Ma-brew siya to the form na alam natin lahat at naiinom natin. So yun yung roasting ng coffee. Now, pero Ross, kung wala naman kaming kapasidad na bumili ng German roaster, paano yon? So we just go to roasters like you, ganun yon. Yes, opo. Pero saan ka? Sige, sa mga nanonood, baka hindi na nila makita yung art card sa huli. Saan ka? Saan ka mahahanap? May Instagram ka ba? Or how do we send our coffee to you? So, commune po is located in Makati. Nasa poblasyon kami in Makati, in 36 Polaris. We are on Facebook, on Instagram, Commune PH, COMMUNEPH. You can just contact us. So, pwede po kami mag-roast para sa ibang tao. So, tulad po nung coffee ni Lola Maming, dahil may green beans kayo, pinadala po sa amin para i-roast, and then we roast it to the specifications. Okay, basic question. Why do you call it green beans when I harvested it as red beans? So, you harvested it as red cherries. Red cherries pala. Oo, yes. Form pa po. So, pagkatapos na ng pagtutuyo, pagbabalat ng kape, and babalat, okay. And milling and everything, green beans yung raw form ng coffee beans. Okay. So, green beans, so red cherries, then green beans, yun ang rino-roast nyo. Napaka-metikuloso nyo hanggang sa moisture, sa pagtuyo, di ba? Sinasabi ba ng kliyente, gusto namin light roast lang, gusto namin dark roast, gusto namin medium roast, ganun? Yes. Pwede pong iba-ibang paraan. Pag nagpapa-roast po sa amin, usually sinasabi ng kliyente kung anong gusto nilang roast level. Pero yung isa pong paraan is tinitikman po namin at inaalam kung ano yung pinakamagandang roast level para dun na bagay sa kaping yun. Ayun. Kayo ang makakaalam. Kasi ako, sabihin ko, hindi man ako nakakaintindi masyado, hindi ako eksperto, robusta. Gusto ko dark roast kasi masarap pakinggan dark roast. Sabi ni Chit, hindi, bagay sa'yo medium roast para lumabas yung manamis-namis yung kape. Tama pala siya. So you would recommend, right? Okay. So, ikwento mo, ang Commune Cafe ay hindi lang roaster. You're a cafe that people visit, of course. Yeah. How do you promote the coffee culture in Commune Cafe? Kasi ngayon, coffee culture tayo eh. And I would like to say, it was my late best friend, close friend from my high school days who introduced me to coffee actually. At siya ang unang gumamit ng coffee trees ni Lola Maming
in the 1980s or 90s. My late, I won't mention her friend, but she had passed on due to breast cancer many years ago. Siyang mahilig sa kape, and she had a coffee brand, I forget the name now, Robusta Coffee. Tapos, pinabayaan ko na yung mga coffee trees, pero hindi ko alam kung saan siya nag-roast. Anyway, so back to Commune Cafe and how you promote the coffee culture and how you're able to help our women coffee farmers, landowners, small farmers, and roasters, and down the line, even artists and packers and labelers. Imagine the whole gamut na natutulungan may trabaho, hindi ba? Okay, tell us. Yes. Actually, ang sinasabi ko nga po this Women's Month, ilang babae yung kailangan daanan ng kape bago mo siya mainom. Yes. Ilang babae. So, Commune po, when we opened in 2013, it was really our vision and mission to promote Philippine coffee. So, mula po nung pagbukas namin nung 2013, ang ino-offer lang namin na kape ay kapeng mga galing sa Pilipinas. So, nung time po na yon, medyo yung mga tao, Una, yung iba sabihin, may kape ba tayo? Tapos yung iba sabihin, masarap ba yung kape natin? So, yun po talaga yung naging challenge for us to really show people and let them taste good coffee from the Philippines. So, buti na Very good. Yeah. May kilala po ako sa coffee board. So, nakaka-access po kami ng mga iba't ibang farm. Ayan, show us your pictures. Yes. And tell us, ano yung coffee home brewers? Ano ba yon? Okay. Ano yon? So, aside from the Philippine Coffee Board, member din po ako ng International Women's Coffee Alliance. And yung photos po dito, galing sa mga biyahe namin para sa mga conference, kung saan natututo po kami from mga experts sa iba't ibang bansa. Yes. This was pre-pandemic. Ito po yung photos na to. This is what you call coffee cupping. So ito po yung, it's a very it's a method na may protocol, very scientific way ng pagtikim ng kape, kung saan tinitikman namin yung iba't ibang kape galing sa iba't ibang bansa. This international standards, ginagamit to all over the coffee industry, at ito rin po yung prosesong ginagamit namin para tikman yung mga kape na niro-roast namin. So, nasa photo po, si Kat Muling Tapang, she's actually the first Filipina quality grader ng kape. May license po yan, may test and certificate. Pag sinabi mong quality grader, anong ibig sabihin nun? Nag-undergo po sila ng training kung paano tumikim talaga ng kape, na de-describe nila yung kape na gigradan. And when you say grade, yung kalidad niya ay i-grade nyo? Opo. According to international standards po. Para po for trading din ng coffee, isang lengguwahe lang yung ginagamit sa pag-describe ng kape. Okay, the truth. What is the status of Philippine coffee? And any one of you can answer shit as well. Anong status ng kapeng Pilipino, Arabica man, Barako man, Baracos Liberica? No. Yes. Yes, Barako is Liberica. Whether Liberica, Excelsa, Arabica, or 90% nga sa atin ay Robusta, anong estado niyan sa coffee industry sa mundo? Anong tingin nila sa ating kape? Yung totoo. Tinitingala ba, ay, Philippine coffee yan? Or, ay, Philippine coffee? Kailangan ba natin iangat? Kailangan ng edukasyon sa kanila? Kasi pag sinabing Colombian coffee, parang, sarap. Or, di ba ganun? So, anong estado ng ating kape at paano natin matutulungan iangat ang ating kape? Okay. May I answer? Yes. Okay. Sa tulong po ng Department of Trade and Industry Export Management Bureau, kami po nila Ross ay nag-present ng green beans at paano to pwedeng ibenta sa ibang lugar para makilala ang Philippine coffee. So alam natin na maliit lang ang ating produksyon, pero paano na chicken and egg mag-e-export na ba tayo? Kulang daw yung pang-export. Hindi, dapat muna bago tayo mag-export, ipakilala natin ang sarap ng Philippine coffee. So yan po ay nagagawa na natin ngayon. Nakapagpapadala kami ng sample sa Sweden, sa Norway at Denmark. Bakit po doon? Sila po ang pinakamataas per capita uminom ng kape. Ang mga Scandinavian. Ang mga Nordic countries.
Nordic countries, they're small populations pero highest per capita. At talagang masusi nilang ginagawa ang pagpili ng kape. So kami po ay ginawa ng webinar ng DTI International. Okay. Pangalawa, ang Amerika, dahil po sa 8 million or kung ilang Pilipino man ang nandyan sa States, meron pong roaster na mga Phil-Americans na gustong i-promote ang ating kape. So sila po ay pinadadalan rin natin through DTI ng mga samples na niro-roast ng mga Phil-Am na doon na lumaki pero syempre Pilipino ang puso at sila po ay nagpapakape sa mga American markets para makilala ang ating kape. So kung kilala na siya, ang next natin gawin ay padamihin ang ating production. Tama. Okay. So, kulang na kulang ba ang produksyon ng kape sa Pilipinas? Kailangan pa ba tayong magtanim ng kape? Or marami bang coffee farmers na nakatiwangwang ang farms, walang buibili ng kanilang kape? Sa Antique, for example, ayon sa report sa akin, 1,600 hectares ang nakatanim na kape. Robusta rin ang kape namin sa Antique at isa dito yung kape Uma produced by Bulalakaw, Calooy, Tula-Tula, Sikap Organization ng Sibalom, Antique. Natulungan ko, natutuwa, yung DTI Shared Services Facilities. Ililink ko rin sa mga farmers ninyo na hindi Antiqueño. Gaya ng pagtulong ko sa organisasyon na ito sa Sibalom, I can link DTI SSF. The center is seen to boost coffee bean production and coffee trade in the 3 coffee-producing upland barangays, Tula-Tula, Calooy, at Bulalakaw. Of the 1,000 hectares of land grown with coffee in the whole province, more than 400 hectares are found in these 3 barangays alone in that one town of Sibalom. Ayun. BCTSO can produce, 400 tons of coffee every year, classified in the national level as grade 1 premium coffee. Yabang ha? See? Bibili na yung aming kape. So gagawa tayo ng Antique Cafe. Ayan, that we will sell in Eco Store. Diba? So tingnan natin yung robustang Sibalom, Antique, at robustang Tagaytay, Cavite. Anong diferensya? Yun, highland yun eh. Ito naman, malapit sa Metro Manila. Sige, patuloy tayo kay Ross. Yes, Commune Cafe, and how you're able to promote the coffee culture at anong tulong mabibigay natin sa women roasters, women farmers that Jocelyn trains. Ano ang needs? How I can connect you to DTI Shared Services Facilities, to DA Farm-to-Market Roads for our kababaihang katutubo, at yung mga gustong maliit magtanim. Maski 10 puno lang, 7 months daw, may 100 grams na. At least you can grow your own coffee and do your own blend. Maski na hindi ka, inumin mo lang yung kape mo. Ako, papangregalo ko to. Ang swerte ng 8 na bibigyan. Sabi ng staff ko, magbigay doon ng isa. Sabi ko, let's be generous on Women's Month. At dahil March 8 ang Women's Day, we will give 8 women. And one of that is to Carol Malasig of Almost Diplomatic. Ayan, natutuwa si Carol. Sabi niya, pupunta raw daw siya sa Antique Cafe. Sabi ko, hindi pa yan tinatayo. Idea pa yan lang ni Chitwan. Sabi ko, kasi baka hindi magpunta millennials dahil antique. Sabi niya, no, I will go to Antique Cafe. Sige, tatayo na natin yung Antique Cafe. Tuturuan ako ni Rose Juan paano magkaroon ng Antique Cafe, parang commune sa Tagaytay. Sige. Okay. Then we will have the products of Eco Store. Aba, maganda yata yun, ha? No, kasi, Senator Lauren, sa Japan, meron silang tinatawag na antenna store. Okay, I don't know kung literal translation antenna store. Bawa Antique. Yung Antique, nasa loob ng city, pero it's all about Antique. The coffee of Antique, the weaves of Antique. Sa Japan, they have that in Tokyo for different provinces. Kaya alam ko, it's a possibility. Tulungan po namin kayo. Pwede natin gawing headquarters din yan ng International Women's Coffee Alliance.
Ay, maganda yan. Pero gusto ko kasi, while I want to help the Antique coffee farmers, gusto ko rin, let's say, yung kape ng Cordillera, masarap din, di ba? Yung dati sa National Arts and Crafts Fair where I had naman my weavers, my other advocacy, nandun naman yung mga kape ng Sagada. Nandun po kami. Yes, oo. Yes, so it can be antique at iba pa. Hindi ba? Kasi all the coffee from, let's say, the coffee from Mount Apo, the coffee from Bukidnon is also very good. The Sulu coffee. So from the Cordilleras to the autonomous region in Mindanao, we can do all of that. How interesting. Then I'll give you free headquarters in Tagaytay. You know, okay. Kasi basta may kwentong kape ng kababaihan at katutubo at mga hobby, ay nako, enjoy na ako, never ending. Winawarningan ako ng stock ko, ang daldal ko. O balik tayo kay Rose 1. O sige. Okay. Rose, continue. Yeah. Okay. So how are women able to, how you as commune, you also do upcycled furniture, right? No. For commune, we actually work a lot with the coffee farmers kasi nga lahat po ng kape namin local. So sino-source namin directly from the farmers. Okay. And as member po of IWCA, we also travel with IWCA, PCBI para po sa training ng mga iba't ibang coffee farming communities all over the country. So pre-pandemic po, napupuntahan talaga namin sila, nabibisita yung mga farm. But during the pandemic, natuloy naman po yung mga Zoom trainings. And actually, meron through the USAID project po na na-mention kanina, maglo-launch po kami ng W Blend coffee din naman po for Women's Month. Yes, so, I know. You also have the W Blend. Una, ang ganda-ganda ng packaging. Pangalawa, I want to try, is that Robusta or Arabica? It's a mix. So hinahalo nyo ang Robusta, Arabica, Liberica, Excelsa, or just Robusta? No, this is Arabica and Robusta. Generally from Mindanao, yung Arabicas, they're Catimores. Kasi doon malapit sa Bukidnon yung mga yung projects ng USAID. Yes. May Marawi, Iloilo. Ang mga Robusta nila ay halo-halo na from Iloilo, Bohol, lahat ng nakilahok dun sa programa na yan. Pakita lang blend. It's a women's blend. Okay. Ma'am, pakita lang ni Ross ano tong color wheel. Explain mo nga yan, Ross. Color wheel na yan. I'll just correct myself when I ask about upcycled furniture because it's Carol who said she likes your furniture in commune. It's like some are upcycled. So I know you're not selling it. We're talking about coffee, but only because I was reading the comment of Carol who's so engaged and keeps on commenting on Facebook. I kind of like para daw kayo kasi may paborito kaming restaurant in Berlin, yung House of Small Wonder, na para daw sa Commune Cafe. If you Google the House of Small Wonder in Berlin, puro mga recycled furniture na cafe. Ayun, okay. So, what is this coffee wheel? Okay, this is actually the coffee flavor wheel. So, pag nagka-cupping po, coffee cupping, nagtitaste ng Arabica coffees, this one is specifically for Arabica. Dito po nakalista yung mga iba-ibang flavor na pwedeng ma-identify dun sa kape. When I say flavor, hindi po to mga inad na flavor para magkaroon ng ibang lasa yung kape. Tandaan po natin na ang kape, dahil nga galing siya sa coffee cherries, it's a fruit. So, meron siyang mga lasa talaga na parang prutas din talaga. Depende sa kung saan tumutubo yung kape. So, yung matitikman sa kape, nag-iiba-iba siya. Depende kung saan siya tumubo, kung anong origin siya. So, yun lang yung flavor wheel. So, galing to dun sa isang convention. Okay. Sige. Thank you so much. It's 11:30 and I have to go because we have a committee hearing. Ayan, show me more of your photos pre-COVID. Yung mga photos na pinaghandaan nyo, kung sa kadaldalan ko, dahil excited ako ngayon umagang ito, show it all before we go. No, Senator, explain ko lang. Si Jocelyn kasi, she trains sa farming. Okay? Yes. Si Ross, she trains sa processing and roasting. flavor. Para yung buong chain ng kape, ma-address natin ang training. Okay. Yun. Can we have a joint Jocelyn Ross training
for the farmers of Antique, katutubo, non-katutubo, kababaihan, maski kalalakihan, with our provincial agriculturists, you may also learn from them. Who knows? They're expert because we've had coffee for a long, long time, right? So we will start with Antique, then we can do other provinces, other LGUs for this virtual training. So my staff are online. The Climate Change Commission will be part of this because this is part of resilient rural livelihoods. My last question, and either of the three of you may answer, paano ang pagbabago ng klima or climate change ay nakaapekto sa mga puno ng kape, sa industriya ng kape sa Pilipinas, at paano natin matutulungan ang coffee farmers para to combat the adverse effects of extreme weather events or climate change. Maybe the farmer first, Jocelyn. Apektado pa kayo ng pagbabago ng klima sa Davao? Yes, ma'am. Anong dapat natin gawin? Anong ginawa niyong climate change adaptation na gusto namin matutunan mula sa inyo? So, ang sa amin ngayon, ma'am, ini-encourage talaga namin magtanim ng marami and huwag gumamit ng mga synthetic na fertilizers. Dapat yung organic lang, ma'am. Yung mga kung ano yung waste natin, ibabalik natin sa farm. Ay, ang ganda sa lupa. Yan. Very good. I failed to say that. Kaya napakahalaga i-implement ang Ecological Solid Waste Management Law, RA 9003. Ano ito? Paghihiwalay ng basura sa nabubulok at hindi nabubulok. Yung food waste. For example, itong aking breakfast na tanghalian, ang aking saging na saba. Pagkatapos ko kainin ang saging na saba, syempre ang balat hindi ko kinakain. Tapos, yung balat na yan, hindi yan sayang. Ilalagay ko yan sa aking binabaon sa lupa, tawag ko compost pit. Maski anong salita ang tawag niya, basta binabaon sa lupa. Para wag langawin, kumuha kayo ng mga tuyot na dahon, ilagay nyo at konting lupa para ibaon. Meron ka ng organic compost. Tapos, bote, lata, at plastic, pwede nyong iresikulo sa inyong material recovery facility. Mahirap ang intindihan yan, basta isang lugar sa bote, lata, plastic, at yung mga lata o bote na pwede nyong iresikulo, tamnan nyo, maski nga talbos ng kamote, uusbong dyan eh. Tanglad, yes. Tapos ang papel, sample. Pagtapos na ni Lola Maming's coffee, pag naghiling na ito at naubos ko na yung kapeng ito, ay latak na ito. This is not maybe recyclable yung lagayan, although this is not single-use plastic, ito'y papel. This is probably biodegradable. But if it's not, then this will go to latak o residual. So pag tinabi mo na yung organic waste, pag grind ko nito, nung kape, syempre, may sapal. Yes, yung sapal, no? Takal, sapal. Yan sapal. Ay maganda sa halaman. So, yung balat ni saging na saba at yung pagka-grind ko nitong sapal, ipagsama mo sa baon sa lupa. Kung sabi mo, wala akong lupa, wala akong garden, wala akong farm. Maski sa maliit na bote, lata o plastic na paso, dun mo ilagay. At konting lupa, konting dry leaves, meron ka ng mayaman na compost. Ngayon, yung papel. Paggamit mo ng papel, sige, papel ko, example. Ito, papel, yan, papel. Pero hindi na ako nag-hard copy masyado, back and forth. Pagkatapos nyan, timbangin mo, naku, sa Pasko, marami kang timbangin, marami kang pangregalo from income you generate from the sale of your paper. So what am I saying? Pag gawin mo yung segregation na yon, konti na lang ang kukolektahin ng garbage collector, yung latak na lang, residual, yung mga single-use plastic na dapat hindi nyo ginagawa, at yung hindi kayang iresikulo. So sumingit lang ako dyan dahil sinabi ni Jocelyn, gumamit ng organic compost, you can make your own. Pag may manukan kayo, naku, yung pupo ng manok, kung ano man mga hayop, yung mga manure, ay nakakatulong. Okay, Jocelyn. So, paano nyo inaagapan? So, wag gumamit ng fertilizer na chemical. O sige. Ang ginagamit namin, ma'am, yung ngayon,
yung sarili lang namin ding gawa. Yung mga katas ng isda, yung mga hasang, yun yung tapos lalagyan siya ng sugar. Kung wala kang, yung liquid na ginagamit yung molasses. Yes. Tapos ini-spray namin din sa coffee. Para ma-sustain yung mga flowers. I'm glad binanggit mo yung mga hasa ng isda. Oo, very useful din yan. Tama Amino ka. acids kasi yun. Siguro po, Senator, pwede tayong gumawa ng training on organic farming para sa mga kababaihan. Gawa rin tayo nun. So we have the coffee training of farming from Jocelyn and roasting and processing. And then we can also have organic farming for another. Okay. So with that, I'm eating my saba. At meron kaming committee hearing naman, Antique, on my bill on North Antique, the declaration of the marine landscape. Yan. At 1 o'clock, so I have to prepare for my hearing. I'm supposed to read many of our Facebook, messages. Thank you so much for being with us. Where are the Facebook? I cannot read all of them. But we will be giving 8 coffee, and we'll also be giving 1 each of the books of Chit One, but we will not abuse her. We will pay for the books if it's still available. I cannot find on the thread the Facebook messages. Oh, it's here. I cannot read all, but ang dami. O sige. From Mandaluyong, from Anton Canha, Macan, from Tonsi, Cruhay Antique, Carol, of course, love the tablescape and the coffee. Zuray Adun, love it like coffee. Florence Fernandez from Philippine Coconut Authority, very good, Region 11. And then Goldwyn Catulio, gusto raw niya cheats blend. Ayaw niya yung Lola Mameng, cheats blend ang gusto. O sige, basta rin. Ako rin, paborito ko rin yung cheats blend. Okay. And Rosana Abiog, yes, and Rowena Menyoza from PCA Davao, Region 11, very good. PCA Bicol, very good. The Philippine Coconut Authority watching from Region 5. And Jungle Manda blooming daw ako. Oh, thank you. Okay, Rosalie Alcazar from the Luksuhin Ibaba Women's Council. From Alfonso Cavite, vendor Cavite po yan. Yes, ang dami pa. I'm sorry, not able to read, but Climate Change Commission, Victoria, the one in charge, very, very hardworking. I'll give you also, ayan si Beck, I'll give you 1 and we will give away 8 from my, kasi iba yung binibenta sa Eco Store. Sa Eco Store po, magbayad po kayo. Yan ay business at small enterprise. You would be considered a micro small enterprise of the Eco Store girls. Tatlo yan di ba? Sila si Chit, si Jeannie and Rina. Okay, hindi pwedeng libre. Baka pumunta kayo doon, sabi niya, pahingin ito. Sabi ni Lauren, libre. Iba po yung 8 na bibigyan ko from my own allocation from Lola Mameng's farm. So either padala ko sa Eco Store or sa Climate Change Commission sa Facebook na ilalagay po yon. Kasi yung libro ni Chit ay bibigyan din namin. So happy Women's Day. Happy naman tayo, di ba? Ross, yes. Chit, and Jocelyn. Yes, ma'am. Very productive po. Very productive. Marami na tayong gagawin sa Panay. Yes, and I will ask for your memo on FMRs for our katutubo na kababaihan na nagkakape. Ang ganda yata nyo, no? Sa mga upland communities na kailangan ninyo. No promises to deliver, but promise to help you, and I know I can deliver. Ganun lang. Ako yung Coffee Home Brewers, sumali na rin kayo dun sa Facebook. Yes, the Coffee Home Brewers. Ano nga ba yun yung kaninang sinabi ni Ross? Yeah. Coffee Home Brewers is a Facebook group po. So, lumaki siya during the pandemic from 600 members to 23,000 dahil dumadami na po yung nagpe-prepare ng sarili nilang kape sa bahay. Are you showing this on Coffee Home Brewers? We can share it, yes. Yeah, you should.
dapat yung coffee farmers sa Mindanao, i-share nyo to. I think this is recorded, I hope. And then it is on my Facebook page and Climate Change Commission, but maybe limited. Please share sa 23,000 coffee home brewers page. And this is not the last for coffee, because there's much to learn and much to help for our coffee farmers. At saka, hindi po nyo kailangan ng 10 hektarya. Hindi po kailangan ng 1 hektarya. Hindi kailangan naman magmana gaya ko ng maliit na lupa mula sa lola. Maswerte lang si Joe, meron siyang 10 hektarya. Maswerte ako, may maliit na minana kay Lola Mameng. Pero maski na 10 puno magtanim, in 7 months, meron na pong tag 100 grams. O ito, 120 grams. Meron na kayong 10 ganito o 1 dosenang ganito. Di ba, nakakatuwa ako. Ako'y magtatanim pa. Tatanong ko kay Chit, sana makakabili pa ng punong robusta na 7 months kasi gusto ko pong magkaroon ng ATM sa kape. Ayan. Pero ako naman, hindi ko negosyo yan. Pinamimigay ko para naman makatulong sa awareness for women in coffee. At kung pwede, apply akong member ng International Women's Alliance on Coffee. Yes. Tagatulong na ako sa LGU, sa training ninyo, whatever kailangan para maiataas ang antas ng kabuhayan ng ating kababaihang nagkakape, lalo na sa mga kababaihang katutubo. With that, I thank you, Chit One, from roasting my coffee. Naging nationwide ang scope sa trabahong ginagawa ko. Thank you very much, Jocelyn, Mamar, for enlightening us and inspiring us to be coffee farmers. And thank you very much, Rosario One, Rose One, for roasting my coffee and for inviting us to Commune Cafe and enlightening us also on the processing of coffee and many more collaborations in the future. So, any last words to promote? Wag naman ako mag-promote. Ikaw nagbebenta sa Eco Store. You promote Lola Maming's blend. Ayan, marami po kami diyang, it's a series actually. Yes. Sa Eco Store, talagang women in coffee nga yung aming mga inspirations doon. And Lola Maming is our offering for March. So sana po ay pwede kayong umorder rin online at may discount po kami ngayong March. Pwede sa lahat. Online? www.ecostore.ph. Oh, sige. And of course, pwede rin naman sa commune.ph. It's also sold in Commune, binebenta rin. I see. Well, ngayon, magbebenta na si Ross kasi may niro-roast pa siya eh. Yung first batch, inubos kasi ni Deputy Speaker yung first batch. Yung second batch, ni-roast ni Ross. So makakakuha siya doon ng konti at yung iba pupunta sa amin. Gusto ko magbenta ang Eco Store, gusto ko magbenta rin ng Commune, pero ang Lauren Legarda hindi nagbebenta na mimigay. Ayun, pipila na po kami dyan. Okay, sa Lola babasahin ko Maming's lang. Blend. Okay. Sige, ang liit naman ang word. Siguro sa next, medyo lakihan yung word. Lola Maming grew coffee trees when her little farm in Tagaytay was only accessible by horses. She cared for it as we do now with natural organic elements, lovingly, mindfully, and sustainably cared for by female hands. Handpicked, dried, milled, roasted meticulously to savor the beauty, aroma, and delight of every Robusta coffee bean. And just like Lola Maming, a beautiful, hardworking, caring woman who was a farmer and nature lover at heart, we care about her coffee to make it as delicious as it can be. How Galing nice. ng copywriter, di ba? Galing ng copywriter niya. Sinong sumulat niyan? So, imagine na talaga, tinanin ng Lola, inaalagaan natin, rinost ni Ross, at ang producer ay si Chit One, ang writer ay si Lauren Legarda, at ang mamimigay ang Lauren Legarda. O sige, Kwentuhang Kape, pinakamahabang stories, magdadalawang oras na. O sige, maraming salamat. Happy International Women's Day, March 8 and Women's Month. Hooray to our women farmers. Hooray to our kababaihang kape at katutubo. At nandito po tayo para tumulong. Thank you so much to all of you.
maraming tanong, how do I live sustainably? Can I please answer that question in the next show? Because we have to prepare. So thank you so much. Thank you. God bless. Thank you. Bye. Thanks for having us. Thank you.